Magandang hapon mga par, habang tayong nabiyahe nasiraan na naman tayo, no? Habang nagdi-deliver. So kanina hindi na ulan, okay yung takbo natin. Nung biglang umulan, ayan, nagkaroon talaga, tumigil yung motor, nagkaroon tayo ng error code, no? Grabe, wala pa naman akong deliver, no? So yun mga tropa, ano? Yung sira naman ng ating motor ay may error code 52. Ah, pag naulan, namamatay. Pag hinuhugasan, namamatay pag ini-spray mo. Tapos pag walang ulan, okay ang takbo. Ngayon, yung error code 52, ano yun, CKP sensor yung may problema mula doon sa magneto papunta doon sa ECU. So kaninang umaga yung takbo natin ayos, nung biglang umulan yun, nagunang nagpalya-palya hanggang sa nag-error code, hanggang sa mamatay. Tapos bubuhayin natin umaayos, tapos mga ilang minutong takbo mamatay. Tapos pag kinikir mo naman, okay goods. Tapos mga ilang minutong takbo, mag-error code na naman. Yun, nakita natin boss yung yung sira. Yan code 52 sa wiring. Dito nga sa wiring, ditong parte ayan meron tayong nakitang yan, baklas. Ayan tapos aray, pangalawa. Dalawa. Bale, apat yan lahat na nakiskis doon sa dine nakiskis sa natin. Ayun, yan, pag nagkatubig yan, pagka nagkatubig, nagkakaroon ng short circuit. Kaya yun ang nagiging dahilan kung bakit nag-check engine. Hindi sira yung CKP natin, maayos. Ang problema lang sa wiring. Yan, pagka naanuan niya ng tubig, sama-sama, tapos nagkakaroon ng short circuit, kaya namamatay. So pag dudugsin natin yan, lalagyan natin ng tube, saka isisil natin ng maayos para kahit matubigan pa man ay wala na tayong problema, So yan mga tropa, naayos ko na yung isa dinugsungan ko kasi wala na talaga dinugusigan ko ng wire. Kasi ito mga tropa, wala na rin to, mapuputol na wala, papalitan na rin natin yan. Tapos meron pa dito ang isa, naray pa kabila. Hawakan mo nga, tutok mo. Ito naman wire pa lang naman, so lagyan na lang natin siya ng ng electrical tape. So bali apat yan hanapin ko pa yung isa. Yan kasi pag natutubigan yan mga tropa, pag natutubigan yan, nag short circuit, kaya nag error. So yan, lagi nating bago tayo magpapunta sa mga baka makakatulong tong yung DIY natin kasi ako minsan hirap na rin talaga ako magpaayos sa mga shop gawa ng laki ng singid, tapos hindi naman talaga naayos yung gagawin.
Kaya tinatry kong matuto at ayusin yung ano. Try natin ayusin kung so ayan mga tropa. Tapos na natin yung ano natin, yung ating pag-wiring. Okay na, paanda rin natin. Yan, wala nang ano, wala nang check engine. Galaw-galawin natin, no? Yun, lalagay natin to sa ibabaw para huwag nang mag ano. Tapos lalagyan natin to ng rubber. Pabalutan natin ng rubber para kahit kumiskis man siya, hindi siya maano kaagad, masisira. So yun, alagaan natin ang motor natin kasi yan ang kaibigan natin sa araw-araw. So yun lang mga trops, mga par. Ayos na to, gabiyahin na tayo ulit. Sana makatulong sa inyo yung video ko nito. Sa mga nagdi-DIY dyan, lalo sa mga rider na tulad natin na ano, na ayaw natin ng mapagastos. So kung mga kaya naman natin, tayo na lang gumawa para katipid-tipid tayo at makikita rin natin kung ano talaga yung sira ng motor natin na alagaan natin. So yun, hindi tayo aasa lang sa mga shop. Yun lang, hindi ko naman sinasabi na huwag tayo magpaayos sa shop. Sinasabi ko lang na yun, pag hindi natin kaya, ihanap tayo ng shop na yung ano natin talagang maasahan natin. So yun nga, hindi naman lahat ng bagay alam natin, nasa paglago pa rin din naman tayo. Pero yun nga, hanggat kaya mo naman na simple ayusin mga basic, dapat natututo tayo para nakita talaga natin kung ano yung problema ng motor. Na, salamat mga par.